What's up mga kumaritigang? Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontras sa mga malas. It's Riri Kumari and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po ha mga kumaritigang ay pag-uusapan natin ng iba't ibang mga sinyales na makikita po natin sa ating mga alagang pusa na kayo po ay maaring may paparating na kaswertihan at kamalasan. Nako. Huwag na yung kamalasan, puro kaswertihan na lang. Hindi po ha mga kumaritigang kasi didiscuss natin ngayon mga sinasabing mga sign na yan na maaari nyo pong makita sa mga alaga nyong pusa kung kayo po mayroong mga alagang pusa dyan sa bahay po ninyo. Katulad po nito, itong aking alaga ditong touch lang sa inyo ha mga kumaritigang, si Ligaya Alicia Boo. Mag-hi ka muna, Alicia. Hi ka muna sa kanila at tayo magbablog ngayon ng tungkol sa mga senyales ng mga pusa. Hello, mga kumaritigang. Nakatingin talaga eh. Kumusta ka ba? Habe? Ito si Ligaya Alicia. O, tiyan ko muna. Tayo ay nakikipagmaritesan sa ating mga followers. Yun na nga ha, mga kumaritigang. Kasi ngayon nga po ay i-refresh po natin yung old videos po natin tungkol po sa ating mga alagang pusa. Yan, ito po si aking Alicia Boo. Si Ligaya Alicia Boo. Kasi before nga po, di ba, ang aking pong alaga nun ay si Carlota Cantotay. Kaya lang po sadly, wala na po si Carlota Cantotay tsaka si Maligna. Si Maligna naman po yung aking black na Tuxedo Cat. Tuxedo Cat yun eh. Si Carlota Cantotay naman, siya ay Maine Coon. Maine Coon siya. Tapos ngayon po, ito na pong pinakabago ko ngayong alaga. Ay, ano ko? Kung may bakit sampalin, be? Sinasampal ako eh. Bakit ka mo sinasampal? Bakit mo sinasampal? Ha? Ipineplex na nga para ikay sumikat na nga ang karir mo eh. Para mabus ang karir mo. Kama akong sasampalin. Ito po si Ligaya Alicia Boo. Binisan ko kasi. Nilagyan ko ng blouse. Parang ayaw nyo ng pink na blouse. Nako. So yun na nga mga kumaritigang. Ano ba yung mga sinasayang mga senyales na yan na pwede po nating makita sa ating mga alagang pusa? Nako, ano ba yun? Parang mapas ng mga balahibo sa bunganga ko eh. So number 1 po ha mga kumaritigang. Kalimbawa yun, tumalo na. Sige na, go na! Balahibo mo, nagkakalat. So yun na nga po ha mga kumaritigang, number 1. Kung kayo po ha mga kumaritigang ay makikita nyo to sa inyo pong mga alagang pusa. Ito po, kapag ang mga pusa nyo po ha mga kumaritigang ay naglilinis o yung parang naghihilamos ng kanilang mga balahibo o mukha sa harapan po ng inyo pong mga pintuan, alam nyo po ba ha mga kumaritigang na sinasabi ng matatanda na meron tayong napipintong paparating na kaswertihan. Magandang balita po ha mga kumaritigang sa usapin ng kaperahan. Talaga ba? Gusto nyo yan na ba? Gusto ko yun ha mga kumaritigang. So yun po ang senyalis na kayo po'y maaaring magkaroon ng paparating na pera. Talaga? Opo. Kaya i-claim natin yan kapag nakita nyo ganyan ng mga pusa nyo nagpapahilahilahod sa harapan po ng inyo pong mga pintuan. Yan, katulad yan, tinan nyo, nagpahilahilahod doon, bruha, tinan nyo, yan, tinan nyo, nakikita nyo, yan, ganyan. Pero hindi siya nakaharap sa may main door. Yan, basta naglilinis lang po siya ng pusa. Pero, usually naman po talaga, mga kumaritigang, ginagawa talaga ng pusa. Pero kapag kaya po napansin po ninyo na ginagawa po nila tuwing umaga, sa mismong harapan po ng inyong pong mga main door, malapit po sa may pintuan, nako, kayo po ay may paparating na, mensahe o baka may paparating kayong tao dyan, bisita o mga panauhing pandagal at sila po yung mayroong dadalhin sa inyong magandang balita o yun na nga, baka mismong kwarta. Leche. Mukhang pera eh. Opo. Siyempre, yun yung importante lahat. Tama kumaritigang. Kaya yun po ang ating number 1. Kapag napansin nyo yan, matuwa na kayo. Kasi baka kayo nga po ay yun na nga, biyayaan ng minimit-himit-hin yung kaperahan. So yun po ha mga kumaritigang ang number 1. Halimbawa naman po ha mga kumaritigang napansin nyo po ang inyo pong mga pusa ay biglang bumabahing-bahing. Ano ibig sabihin na? Nako, ang ibig sabihin po ng mga pusa bumabahing-bahing, nako,
yan po ay indikasyon na maari pong umulan. Uulan daw yan, hama kumari kong tigang. Kapag parang binabahin-bahin sila, yung humahatsing, ganun po, hama kumari kong tigang. Kaya abatan nyo, halimbawa kayo yung mga sinampay dyan, pagsasamsamin nyo na kasi baka umulan na. Naku po, Maria Joseph. At ang pangatlo naman po, hama kumari kong tigang, halimbawa, kapag ka ang inyong pusa, hama kumari kong tigang, ay nagsuka naman. Nagsuka. Yung, ano ba tawag doon, nag-withdraw. Yung nag-vomit. Yan. Sumuka ang inyong pong mga pusa sa harapan din po ng inyong pong mga pintuan. Anong ibig sabihin yan? Pera din po, hama kumari kong tigang. Kayo may paparating din nakaswertihan sa pera. Talaga ba? At kung halimbawa po, hama kumari kong tigang pang-apat, kung mapapansin niyo po ang inyong pong mga pusa, ay nagpapahilahilaw sa harapan po ninyo o sa tabi po ninyo. Halimbawa, kayo po ay sinusundan niyan. Baka kayo po ay bagong gising sa umaga. Tapos kayo po ay sinusundan ng mga pusa po ninyo. Nako, maganda yan, hama kumari kong tigang. Yung bawa sila yung nagpapahilahilaw sa paa po ninyo. Yung paikot-ikot sila. It's either sila po ay gutom, nanghihingi ng pagkain niya, o sila po ay nagtatanggal o nagpapagpag ng mga negative energy na nasa likop po ninyo. Opo. Ang mga pusa kasi, hama kumari kong tigang, ay may kakayanan na mag-disperse o magtangga ng sinasabing mga negatibong enerhiya na nakakapit at nakalanit sa ating mga katawan. Opo, hama kumari kong tigang, di ka naniniwala. Ako, Joseph. Totoo po yan, hama kumari kong tigang. At batid nyo rin po ba, hama kumari kong tigang, ng mga pusa po, especially po ang mga pusang itim, ay may kakayanan po silang makakonekta o makapag-communicate sa mga sinasabing mga negatibong mga elemento o mga masamang espiritu na maaring sumalakay sa inyo at magbigay nga po ng mga misfortune sa buhay sa inyo. Talaga ba? Parang nakakatakot naman yun. Opo, sila po yung mga masyadong sensitive sa mga ganyan, lalo-lalo na po yung mga pusang itim. Sila po ang kumoko na sa mga sinasabing mga masamang espiritu, mga masamang elemento na maaari nga pong nagbabalak na magbigay sa atin ng mga kamalasan. Bakit? Kasi nga po sila po yung mga tinatawag na spiritual cats, yung pong mga pusang itim. At di ba sabi ko nga sa inyo noon, kapag kayo po ay matutulog, tapos halimbawa kayo po yung talagang lagi na lang ginagambala ng mga ganyan, baka kayo po palagi na lamang nananaginip na masama o baka kayo po madalas na nauusog o madalas kayong pinapadala ng mga palipad hangin o yung mga patigal po. Tapos hindi nyo namamalayan, kayo po ay nagkakanda, malas-malas ang buhay po ninyo. Ang iminumungkahay ko po sa inyo ay mag-alaga kayo ng mga pusang itim. Tapos, yan po, hama kumari kong tigang, ay isama nyo po sa pagtulog po ninyo. Di nangati ka sa garapata. Abay, syempre, papaliguan nyo naman po yung mga pusa nyo. Pababayaan magpahilahilog sa labas. Ano ba mga pusa nyo? Outdoor cat ba o indoor cat? Kasi yan po, si Ligaya Alicia Bu, indoor cat po yan. Pero, natututo na rin maging outdoor cat kasi tumatakas. Abay, sinisira yung pintuan ko. Ilang beses na pinarepair yung pintuan ko. Talagang winawarak niya. Kaya, parang bala ko ngayon, lagyan ko nun parang yung chicken wire, yung pakulungan ng manok. Hindi siya, kasi screen lang po kasi yung takip ng aming pinto winarak na niya yung chicken wire. Yung chicken wire baga yung kulungan. Kasi yung pungan namin, pintuan namin old style pa nung screen, yung mga lumang bahay kasi. Hindi katulad ng mga style ngayon ng mga yung mga stainless steel o yung mga aluminum, hindi po ganun kasi. Kaya kayang-kaya niyang sirain, winawarak talaga, leche Tapos nagpapahilahin doon sa labas, tapos pagdating dito nangangati na. Ayun, ang ginagawa ko, pinupunasan ko naman siya ng wipes kasi ayaw nga magpapaligo. Bihira ako mapaliguan niya si Ligaya Alicia Bu. Nako, takot sa tubig. Kaya siya naman po, hindi ko lang po siya pinapapasok sa kwarto ko. Doon lang po siya sa may main door, doon sa may room door, doon sa may pintuan po ng kwarto ko, doon lang siya tutulog. Meron kasi doon siya mat, doon siya nahihiga. Para kasi siya ang tagabantay ko, para negative energies hindi rin po makakapasok sa loob ng kwarto ko. Opo. Pero kung gusto naman po kayo talagang secured kayo, halimbawa kayo po yung talagang yung palagi na lamang nakakapanaginip ng masama, magdala kayo ng mga pusang itim sa loob po ng kwarto po nyo. At kapag ka ang mga pusa po, hama kumari kong tigang, ay
tumatabi pong matulong sa inyo, ibig sabihin, kayo po ay kinokontra niya ang mga negativities na, yun nga, mga elemento o masamang espiritu na maaring sumalakay sa inyo. Diba, sabi ko nga sa inyo, kwento ko nga sa inyo, na ang mga pusang itim natin, sila po ang nakikipag-communicate sa mga masamang mga elementong yan, mga espiritong yan, para sila po ay hindi makagambala sa inyo kasi sila po ay mga nakikipag-deal sa mga yan. Nakikipag-deal para saan? Halimbawa, di ba, kayo nga po isasalakayan nga po ng mga masamang elemento. Ang gagawin ng mga pusang itim, makikipag-usap sila, sasabihin nila, magbibigay muna sila ng kondisyon. Siyempre, kayong boss niya yun eh. Sabi niya, o sige, ikaw, impacto ka. Kung gusto mong makanti ang boss ko, gawin mo muna yung kondisyon ko. Tapos sasabihin naman ng mga elemento, mga maligno, ganyan, mga laman lupa, mga espiritu. Ayan naman ang kondisyon niyan. Sasabihin ng pusa, itim nyo, sabihin, bilangin mo muna yung balahibo ko sa buntot ko. Yan isang pinaka-classic na kondisyon ng mga pusa. Kaya kung makapansin nyo po, mga kumari kong tigang, na ang mga pusa natin, halimbawa, kapag kahit anong klase pong breed ng mga pusa, kahit hindi kulay itim na pusa, makapansin nyo po ang mga buntot ng mga pusa kapag sila po naglalakad o nakahiga o nakaupo, kahit anong ginagawa nila, alam nyo po ang mga buntot niyan, pahiwa-hiwag-hiwag na ganyan, hinahwag-hiwag na lang ganyan. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Kasi yan nga po yung kanilang best na pangontra sa mga negativities na yan. Yan ang pang-disperse nila. Pangontra nila yan. Yung pag nagpapagpag sila ng ganyan ng mga buntot nila. Yan din ang ginagawa nila kapag meron nga pong mga sumasalakay na masamang elemento o mga negative energies sa mga amo nila. Sa mga handler nila o mga owner nila o parents nila. Kaya sasabihin ng mga pusang yan, sige, kung gusto mong kantiin ng boss ko, yan, yung daddy ko o mami ko, sabihin ganyan. Sige, sa isang kondisyon, bilangin mo muna ang balahibo ko sa buntot ko. Di sasabihin, sige, go! Sasabihin naman ng elemento, tapos gagawin ng mga pusa, alam nyo, ang gagawin niya sa buntot niya, syempre, para malito ang ang mga elemento, mga maligno, iwawagay-way niya ganyan yung kanyang buntot. Parang tapaganyan-ganyanin niya yan. Are you crazy? Are you out of your mind? Malilito ang mga maligno o yung mga laman lupa o yung mga espiritu. Siyempre, mabubusit yan. So, hindi na kayo makakanti nun. Siyempre kasi, kailangan i-accomplish na yon yung kondisyon ng pusa. Pero pag hindi niya nagawa, hindi, walang deal. O, diba? Kaya, yun ang tangon, kanan. Yan ang mga style ng pusa. O, diba? Diba? Ang smart nila, diba? O, naisip nila yon. Okay ba naisip niya yon? Siyempre, hindi. Kasi wala na kayong mga buntot. At alam niyo po ba, so kaya kayo po ay mag-alaga po ng mga pusa, lalong-lalo na po ang pusang itim. At hindi po totoo mga kumari kong tigang yung sinasabing kapag daw po pusang itim, negative daw yon. Hindi yan po ang pinaka-powerful po sa lahat ng kulay ng pusa kasi sila po tinasabi nga pong mga spiritual cats. Sila yung may kakayanan nga pong yan, makakonta sa mga sinasabing mga negatibong enerhiya na yan ng mga elemento, mga laman lupa, maligno, masamang espiritu, kaluluwang ligaw, at mga demonyo. Pero, totoo po yun mga kumari kong tigang. Yung sinasabi naman po na kapag kayo naman po daw ay halimbawa papalis ng bahay, ito naman po yung mga negative sides mga kumari kong tigang. Kapag daw kayo po ay papalis ng bahay at kayo daw po ay lumabas na ng bahay po ninyo at kayo naman daw po ay nakasalubong at may nagko sa inyo ng mga pusang itim, totoo po yan. Iwasan nyo na po yan. Huwag na kayong tumuloy. Pero, meron pong sign yan. Kapag daw po ang mga pusa ay papunta sa kaliwa, ibig sabihin, yan po yung pinaka worst na mangyayari. Baka talagang makaabat kayo dyan ng mga misfortune nga sa daan na pupuntahan po ninyo. Pero kapag daw ang pusa naman ay papunta naman po sa kanan, medyo mild lang. Mild? Kung makaka-aranas din kayo ng misfortune sa buhay, makaka-encounter din kayo ng mga aksidente o mishap, pero mild lang. Halimbawa, kayo po malalaglagan ng pera. Imbis na malaglag sa inyo 1,000, kapag kapakanan ng ganyan, ang malalaglag sa inyo 100. Pero pag pakaliwang ganyan, ang
punta ng pusa. Diba? Nakasalubong yung ganyan. Pa-cross na ganyan. At nakita yung pag ganun ng pusa. Naku, huwag na kayong tumuloy kasi pakaliwa yun. Worst yun, ha, makumari kong tigang. Pero pag pakana na ganyan, mild lang yun. I-risk nyo na. Kung importante naman yung pupuntahan nyo. Baka kayo po yung may i-close na deal, o meron kayong katransaksyon, may kausap kayo, o meron kayong mabebenta. O daw, hindi dapat ng trabaho. Didiretso pa rin kayo. Pero, kumbaga, be cautious na lang po. Para hindi kayo talagang yung maabatan talaga ng mga malas na yon, yung dala nila. Kasi sign na po nila yan na wag na kayong tumuloy. Isa pa po, kapag halimbawa po ang mga pusa ay nakita nyo nagngangangaw, yung nagmimiyaw-miyaw sa bubong. Tapos, pansinin nyo kung saan sila nakaharap. Nangyaw-nyaw sila nangyaw-nyaw. Tapos, tingnan nyo kung saan sila nakaharap. Hanapin nyo. Yung parang sila umiiyak. Tingnan nyo ha, makumari kung saan nakatingin po ang mga pusa. Kasi alam nyo, sinasabi ng matatanda na maaring daw po sa lugar na yan o sa bahay na yan na hinaharapan po nila. Bakit nakita nyo yung mga pusa nyo, nagnganyaw-nyaw sa harapan ng bahay po ninyo, nako, ayan na. Negative din po yan kasi maaring daw po yan po maging dahilan o maging sign po na meron pong mamamatay sa inyong mga kapitbahay. O yung sa mga paligid po nyo, kung saan sila nakaharap. Ganon. Opo. At isa pong sign pa po ng mga pusa, ha, makumari kung tigang, kapag ka nakita nyo naman po sila po ay yung nagpapabali-baliktad. Yung nagpapabali-baliktad. Alam niyo yung nagpapabali-baliktad, yung parang nagtatumbling. Nagtatumbling ba pusa? Nakagapin nyo naman nagpapabali-baliktad yung pusa. Parang kinakagat-kagat lang. Yung gumaganon-ganon, nagtatumbling. Naku, negative din po yan, ha, makumari kung tigang, abatan nyo yan. Kasi yan daw po, ang nagiging dahilan din daw po yan na kamalasan na may paparating sa inyo, sa buhay po ninyo. Maharing may maaksidente sa pamilya po ninyo o kayo po mismo. Kaya iwasan nyo lang po yung lumabas ng bahay o pumunta kung saan kayo planong pumunta sa araw niya. Kapag nakita nyo po ang mga pusa nyo ay nagtatatumbling, nagpapabali-baliktad. Meron ganyan yung parang kinakathat-kathat lang, parang inaas na ng puwit nila, ganon. Yung parang gumagano ng patong, pabali-baliktad silang ganyan. Huwag na kayong tumuloy sa pupunta. Talaga ba? Opo, ha, makumari ko tigang isa yan sa mga sinasabing negative na signs na maaari nyo po makita sa mga alaga nyong pusa. Tapos, halimbawa, ang mga pusa naman po ninyo ay nagkakakayod-kayod. Nagkakakayod ng mga kuko nila. Ibig sabihin niya na pinapatalas nila yung mga mga close nila, yung mga, anong tawag doon, yung matalas, kuko. Yung close nila, kinakahid-kahid lang ganyan sa mga pader-pader, sa mga kahoy-kahoy. Yan. Pansinin nyo yan, kung saan yan. Tapos ang gawin nyo, buhusan nyo ng tubig yan. Kasi ibig sabihin, may kinakalkal sila dyan na negative. Pinapaalis nila yung, imprints ng negative energy na maaring namumugigi dyan sa lugar na yan. Halimbawa, napansin nyo sa isang puno, kinakahid-kahid yung ganyan. Nagkakalkal sila. Yan. Totoo po yung parang pinatatala sila ang mga close nila, yung mga kuko nila, pinapatala sila yan. Pero ang isa pa po niyan na sign, sa po yan ay ibig sabihin, tinatanggal nila yung mga imprints dyan ng mga sinasabi mga negative energy na maaring mga elemento o yung nga masamang mga espiritu o kaluluwa o mga white lady, ganyan. Pinapaalis nila yan. Talaga ba? Opo, at kung halimbawa gusto naman po kayo po ay makakuha naman ng isang pinakamalakas na bertud na galing po sa pusa. Alam po ba, makamarik tigang, ang kailangan yung gawin? Nako, malapit na, makamarik tigang, ngayong pong Biyernes Santo. Gawin niyo po ito kasi sinasabi po ng ating mga matatandang mga antingero o yung mga may karunungan ganyan sa mga pampaswerte at mga anting-anting o agimat na kung kayo daw po makamarik tigang ay maglilibing po ng isang pusang buhay. Buhay talaga, leche. Opo, kung kayo daw po makamarik tigang ay maglilibing ng isang pusang buhay o buhay na pusa sa araw ng Biyernes Santo sa isang krus na daan sa gitna ng simenteryo. Napakaraming kondisyon. Opo, at yan daw po ay hukay nyo ulit pagkatapos po ng isang taon sa susunod po na Biyernes Santo ulit, babalikan nyo yan, yung inilibing yung buhay na pusang yan, dyan sa magkakus na daan sa gitna po ng sementeryo,
ay makakakuha daw po kayo ng parte ng buto po ng pusang yan at yan daw po pwede nyong gamitin na pinakamalakas na bertud na anting-anting nyo. At pinakamaganda po niyan, yung pinakabungo po ng pusa ang makukuha po ninyo. Yung ulo niya. Inay. Paano mo gagawin yun? Mag-isa ka lang. Opo, mag-isa nyo lang pong gagawin nyo. At gagawin nyo nga po yan sa araw ng Biyernes Santo, alas 12 po ng gabi, sa gitna po ng sementeryo. Wag na, leche. Ayun na lang. Nakakatakot naman kasi hamak malik. Kasi nung gagawa yun. Aba, yun po may mga kakayanan lang. Yung talagang gustong-gusto lang po na makakuha ng pinakamalakas na pampasweteng bertud nga ng pusa. Yung sinasabing bertud ng siyam na buhay ng pusa. Kahit na ako hindi magkaroon siyam na buhay. Sana Hindi na kasi kayang gawin yun, hamak malik. Saka, kawawa naman ang pusa, ha? Ililibing nyo doon ang buhay, tapos pagkatapos sa isang taon, parang naman, ang daming process. Talaga ka lang ng bertud niya, opo, kaya tatandaan niya. Mas maganda nga po yung ginagawa daw po kasi para yung talagang bertud niya ay makuha po ninyo. Gawin nyo yan talaga ng Biyernes Santo. Kasi ngayon malapit na. April 18, Biyernes Santo ata yung April 18 o April 17 ata ang Biyernes Santo. So gawin nyo yan. Kung gusto nyo kayo po'y makakuha at makaangkin ng isang napakalakas na pampaswerte o anting-anting agimat na magbibigay sa inyo ng lakas at siyam na buhay. Swerte, hamak mahal tigang. Pero bahala na kayo, ha, makumalik ng tigang. Do it at your own risk. So, yan po, ha, makumalik ng tigang ang ilan lamang sa mga sinasabing mga sign o gabay na pwede nyo pong gawin at gamitin tungkol po sa ating mga pusa. Yan, kapag naabatan nyo po yung mga sinasabing mga sign na yan. Tapos, isa pa, ha, makumalik ng tigang, kapag nga pala kayo po ay yung nakatapak ng tae ng pusa, naku, alam niyo naman po ang dala niyan, swerte rin po sa pera. Talaga ba? Opo, hamak marik tigang, yung kayo po yung aksidenteng nakatapak ng tae ng pusa, naku, swerte yan, hamak marik tigang, pera ang hatid niyan sa inyo. Talaga ba? Opo, hamak marik tigang. So yun po, hamak marik tigang, sana po may napulta kayo mga bagong idea at kalaman tungkol po dito sa ating topic na pinag-usapang ito. And so with that, mga kumarik tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumarik tigang. Hey guys! Hey guys! Ligaya! Ligaya, salita dito, Halika na, mag-end na tayo. Bye ka na. Meron akong treats. Sige guys. Meron akong treats. Gusto mo? You like? Halika guys, Halika na, bag ka muna, Halika. Amoy mo, Masarap to. Halika, come here. Halika muna dito. Halika dito. Huwag ka tumakbo. Bye na, mga kumari kong tigang. Say bye na, dali. Bye na. Bye na, Nako, Nako naman. Pakasuplada Ayaw niya mag-bye. Hindi tayo bibigyan ng treats. Dali na, say bye. Bye, mga kumari kong tigang. Treats. Kailangan may talaga may pagsuko na treats.